Comeback is real! Reunited sa Encantadia Chronicles Sangre sina Gabby Garcia at Ruru Madrid, nabibigang buhay ulit ang characters ni Alena at Ibaro. Pero bago yan, si Gabby may nakakalokang reaksyon muna sa isang Ruru Madrid kaloka-like. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Nakakaloka lang si kaloka-like. Yan ang reaksyon ni Gabby Garcia nang mabalitaan ang pang-name drop sa kanya kamakailan ni Ruru Madrid kaloka-like sa segment ng It's Showtime. Paano ba naman kasi si Black Rider wannabe? Nawalan yata ng preno. Sinong artista ang pinag-awayan nyo? 1, 2, 3, go! Gabby. Maging ang girlfriend ni Ruru na si Bianca Umali na guest hurado sa noontime show, napabalikwas tuloy sa kanyang kinauupuan. Pero dahil past is past naman na raw. Alam mo, feeling ko si Gabby Concepcion talaga to. Parang hindi ako to. Pero well, kidding aside, I'm happy for both Bianca and Ruru naman talaga. And it's nice to see them happy then together. Reunited nga raw sila ni Ruru sa Encantadia Chronicles Sangre, reprising their roles as Alena at Ibaro. Lalokohan nga kami na grabe after 8 years. Isipin mo, naging Alena at Ibrahim Ibaro ulit siya at ako. So, nakaka-throwback lang, nakakatuwa. Matagal na panahon na yon at nakakatuwa. I mean, kami dalawa ni Gab, the last time na nakasama ko siya sa taping ng Sangre, nag-catch up kami, nagkwentuhan kami. So, you know, parang masarap lang sa puso na parang, you know, parang nagre-reunion lahat. Si Gabby very happy rin daw with boyfriend Khalil Ramos. Recently, pinost pa ni Gabby ang kanilang food trip sa Vietnam. Looking forward din si Gabby sa kanilang upcoming Hawaii trip this month. Kaya excited talaga ako kasi kompleto lahat. Nandun yung family ko and of course Khalil is there. So looking forward. I am very happy rin for her na she's doing her own thing, na yun talagang pinapangarap niya before. Ngayon, ginagawa niya na. And I think kitang-kita ko naman din yung happiness niya with Khalil. Matagal na rin sila. So, we're very happy para po sa kanilang dalawa. Aside from acting and traveling, enjoy rin si Gabby sa kanyang hosting duties. Katunayan, siya ang nag-host ng opening ng ine-endorsong beauty clinic na dinaluhan din ni Ruru at ni GMA Network Incorporated Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Mabilis na chikan tayo para updated sa Showbiz Happenings. From one Aspen to another, Panda sends love to Yoda. Nakisimpatize at tila nag-imbita pa for a cup of tea si Heart Evangelista at kanyang fur baby na si Panda sa Aspen na si Yoda matapos hindi papasukin sa isang restaurant sa Tagaytay. Humingi na ng apology ang restaurant pero nagpaabot pa rin ng pagmamahal ang netizens. This is not a bad idea dahil tuloy na ang Guts concert ni Film singer Olivia Rodrigo sa bansa. Lahat ng kita ng kanyang Silver Star share ay mapupunta sa kanyang foundation na Fund for Good. Biro pa ng Pinoy sa ticket sales. Presyong kababayan talaga. Serving cuteness sa latest TikTok trend na Brother Louie ang team Pulang Araw. Kasama ni David Licauco sa dance trend ang Young Hiroshi at Young Adelina. Sa isa pang video, flexing his biceps si David na nagpamalas din ng basketball skills. Nagpakilig naman ang team Ashko o Ashley Sarmiento at Marco Massa. Samantala, pumanaw sa edad na 93 ang boses sa likod ng Star Wars villain na si Darth Vader na si James Earl Jones. Hindi naman binanggit ng agent ni Jones ang cause of death ng aktor. From Boy Cabado to Boy Panalo, real quick. Si Cocoy De Santos ang itinanghal na ultimate runner sa Season 2 ng Running Man Philippines. Ang kanyang winning moment, balikan sa chika ni Aubrey Carampel. Peace na! Tigil na ang gera dahil ang nanalo! Walang iba! Kundi si Cocoy. Ang binansagang Kolokoy ng Running Man Philippines na si Cocoy De Santos ang itinanghal na ultimate runner ng Running Man Philippines Season 2. Para i-celebrate ang season finale,
muling nag-get-together ang runners para sama-samang panuorin ang final episode. Intense ang Battle on the Hills final race ng runners na ginawa sa isang military training camp sa South Korea. Dito rin nila muling nakasama si OG runner Ruru Madrid. At ang goal, protektahan ang kani-kanilang mga base. Breathtaking din ang name tag ripping. Nagharap sa final match ang kwelang duo ng Running Man PH na sina Kokoy at Buboy. Pero sa huli, ang binansagang Boy Cabado is now Boy Panalo. Sobrang iba rin pala sa feeling kasi first time ko manalo. Ever na solo. Na solo. Wow. Na solo. Sir brother. Since season 1. Nagpasalamat din siya sa kanyang fellow runners and supporters. Siyempre, sobrang thankful ako bilang maging isang ultimate runner ngayong season 2. Ang masasabi ko lang sa lahat ng mga co-runners ko, mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat at kung bakit meron ako ngayong character development, hindi dahil sa inyo yun kasi nakasuporta kayo sa lahat ng mga ginagawa at sinasabi ko palagi. Deserve naman daw ni Kokoy na kahit hinulaan na mamalasin. Pinatunayan naman niyang lahat kaya niyang gawin. Siyempre sa lahat ng mga nanonood ngayon, ang masishare ko lang sa inyo, ang swerte nasa sayo na yan. Pero ang para sa akin, mas malakas ang prayers. I love you all. Peace! Kilig din ang fans ng Jekoy dahil back-to-back ultimate runners ng Season 1 and 2 ang dalawa. Talagang love team kayo no? Season 1 winner! Season 2! Naging emotional naman ng runners na isa-isang nagbigay ng mensahe. Masasabi ko na masarap maging runner. Yung relationship na to, sa totoo lang, habang buhay. Gan ko kayo kamahal. And you guys really matter in my life. Thank you, Kap. So, thank you. We are one running man! And they closed Season 2 with their signature cheer. Let's go running man! Let's go running man! Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. May bagong setting dapat abangan sa GMA Afternoon Prime na iikot sa pagmamahal ng pamilya kahit pa sinubok ng isang rare medical condition. Yan ang Forever Young na pagbibidahan ni Ewan Micael at nagbabalik sa akting ang si Nadine Samonte. Makichika kay Lars Santiago. Sorry, Nay. Hindi pa rin ako matapang. Matapos magpamalas ng galing sa pag-arte sa big screen. Sa telebisyon naman ngayon magpapaiyak ang kapuso phenomenal child star na si Ewan Micael. Unang TV series ni Ewan ang upcoming GMA Afternoon Prime show na Forever Young kung saan siya ang bida. Ito yung una na bida sa teleserye. Sa tingin ko po merong iba pero parang anak ako ng bida. Makakasama niya rito ang sparkle actress na si Nadine Samonte na big acting comeback ang show. Sobrang natuwa ako sa GMA kasi nabigyan ako ng chance na mailabas ko yung acting ko. Ito, masasabi ko dito, talagang binigay ko yung best ko talaga. Kasi parang sabi ko, this is my comeback. Kaabang-abang ang mga bahagi ng kwento kung saan makikita ang pagdadaanan ng mga karakter ni Nadine at Ewan. Makikiiyak, makikitawa, at makikipighati raw ang mga manunood sa kanila bilang mag-ina. They really need to watch it. It's nakaka-touch. Iba talaga, yung bonding namin and connection namin ni Ewan is malalim. Kapag po kasi iyakan, pareho po kami iiyak, magtutulungan lang po kami para umiyak. Ganun naman po mga actors. Sabi ko, nakikita ko yung anak ko sa'yo. Off-cam, sobrang aliw na aliw si Nadine kay Ewan dahil iba raw ang nakakatuwang kakulitan ng bata. Si Ewan ang director namin dito. Minsan siya yung director, siya yung set director, siya yung lapel, lahat siya na eh. Siya na yung nagdi-decide. Direk, hindi ba dapat ganyan sasabihin ni Direk? Ikaw na kaya mag-direct. Alam mo yun, lahat pa biro. Pero iba talaga yung isip ni Ewan. Hindi siya isip bata eh. Sobrang matured niya mag-isip. Kasama rin nila sa series sina Chando Romero, Michael De Mesa, Yula Valdez,
Alfred Vargas, Althea Ablan, Yasser Marta, Matt Lozano, Bryce Eusebio at James Blanco. Abangan niyo po ang Forever Young. Ma-excite po kayo. Nakita niyo naman po yung ibang movie ko, de. Siyempre, ganalingan ko din po dito. Panoodin niyo po to. Sigurado ako. Magugustuhan niyo to. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.